having engine light in my dashboard right now. This is gonna be my project maybe this weekend to fix these things, and hopefully I can do it. Good morning, at ito na, naka-schedule na tayo para i-check or gawin natin yung dapat gawin, yung pinakita ko sa inyo na code, and hopefully ma-fix natin today. Yan, ayusin natin, check muna natin. Ito yung OBD, right? Tingnan natin kung ano yung code na yon. Medyo malalim to, kailangan kong gumapang. Okay, gapang tayo. Ayan, nakakonek na yung connector natin sa now. Sabi niya turn the ignition, so ito yung key, bubuksan natin, pero hindi natin totally papaanda rin, bali i-turn lang natin, turn on lang natin yung ignition. Ayan, yan, nakalagay red code, then press natin. So ito yung code niya, NAC combustion vibration sensor, circuit bank 1 or single sensor. So yan yung sa likod ng, I think sa intake or out, basta record kita lang mamaya. So ito yung gagawin natin, o-order muna tayo ng pang replace kasi yung code niya is P032. So isa-search natin, then order tayo sa Amazon, i-express natin para makuha agad. Okay, hello, ito na, prepare muna tayo. Ito yung pang work, ito yung pang natin pang harabas na jacket. Medyo malamig pa ng konti kahit may araw sa labas. Ayan. Pero malamig pa din. Dumating na rin yung in-order natin. Ayan, galing sa Amazon. Usually, pinayuhan ako ng friend ko, si Francis, na isa ring mekaniko. Lalagay ko dito yung link ng Facebook page niya kung kailangan nyo rin ng mechanic. Mas expert yun. Doon ako kumukuha ng mga idea. Maliban sa nanonood tayo ng YouTube, ang meron lang ako ay yung pagiging skilled, pagiging trades na kaya kong gumawa. So, inaalam ko muna yung idea, paano gawin, and then physically, ako na yung tumitira ng mga minor problem o minor, pero hindi na minor to kasi malaking ano to malaking trabaho to. Tulad ng ginawa ko dati, nagpalit ako ng CVT. Ang mahal nun kung pupunta ka dun sa shop. Pero ito, advice niya, instead na magpalit ako ng oxygen sensor, yun yung sa bank 1, yung P0325, it's worth around $70. So instead of gumastos ako ng ganon, dahil luma na raw yung sasakyan, hindi daw 100% na yun ang problema, or could be the wiring, or kung mapalitan ko man yun tapos yung kabilang, yung bank number 2 na sensor, baka yun din ang may problema. So ngayon, parang gagawin namin, parang i-extend, yun pa rin yung sensor niya, yung old one, pero i-extend, parang extender tong ikakabit para lumayo lang siya ng konti dun sa pipe. So it looks like parang bypass na yung mangyayari. So
Yun, i-try natin kasi nabasa ko na rin sa ano, sa mga comments and suggestions dun sa na-open up ko na website na effective naman daw. Okay? Let's go! Kailangan meron ito, support dun sa likod. Ito sa likod ng gulong. Dito yung catalytic shit, catalytic. Ito yung sensor, and there's the bank 2. This is the bank 1, I think, kasi wala akong ibang makitang sensor, so it could be this one. This is the extension yung binili natin sa Amazon. Kakabit natin to, but I have to remove first the existing auto sensor. Sa part na to, inayos ko yung front bumper natin kasi naka-laylay ng konti. So naglagay tayo ng plastic sa ilalim, yung pang-hold ng bumper. At minsan pwede rin gamitin yung cable tie. Mas matibay din gamitin yon kung wala tayong available na spare ng special na plastic na lock. So ayan, natapos na rin tayo at nagpalit na rin tayo ng gulong from winter tire into all season tire. And then yung isang gulong na yan, I'm having a problem with that nung nakaraan bago ko siya tinago, may butas, so inayos ko muna to since tubeless naman, madaling ayusin. As long as na may gamit ka, kompleto ka sa gamit, madaling gawin. Kasi tutusukin mo lang, lilinisan yung butas, and then kukunin mo na yung pang dikit doon na parang rubber na ipapasok mo sa butas. Then pagka-pull mo, may iwan siya doon sa loob. So para na siyang na vulcanize. Kaya itong kagandahan ng tubeless na gulong kasi napakadaling gawin. At saka ang advantage, pwede mo rin siya i-running flat kung nagkataon na nagka-problema ka sa daan. And yun, tuloy-tuloy lang natin yung paggawa doon sa kabila para matapos na
itong part na to, itong side na to, lilipat na tayo dun sa kabila. Yan, nag-replace na rin ako ng all-season tire. Hindi ko akalain na napuno na yung storage ko. Hindi ko na-record yung paggawa. Pati ito, yung inayos ko yung meron siyang butas. Naayos ko na rin yan. Small car, I don't know kung ilang pounds yung torque nito. Pagkakaalam ko is about 80. So kasi yung SUV dati it's 100, but sinit up ko lang siya ng 90 para sigurado. Sa mga galing na mechanic dyan, please comment kung tama tong ginagawa ko. Okay. Try natin kung okay yung ginawa natin. Aalisin natin dun sa code, i-delete natin. Then mamaya, bago ako sundo kay Kate, siyempre i-run test natin, test run. Doon natin malalaman kung okay yung gawa natin, kung babalik yung code o yung engine lights. Then tingnan natin kung so yan yung code niya kanina, P0325. Yan yung sensor dun sa bank 1, sa knock combustion vibration sensor 1, circuit bank 1 or single sensor. So babalik natin. Tapos link code back. I-erase natin yung data, yung codes. So yes. So erase done. So nawala na dun. Ayan, tanggalan natin yung code. In-erase ko na dun sa scanner. Malalaman lang natin to mamaya pag pag sundo ko kay Kate. Kasi 2:30 yung out niya. So mga 1:45 alis na ako dito. Maybe 5 to 15 minutes na pagpapaandar. Kung may problema, kung yung pa rin yung problema at babalik. So meron na pagka-uwi ko, i-scan ulit natin yung yung kung ano yung lalabas doon na engine lights. Kung wala, meaning na fix natin ng proper.
malaking bagay to kung tulad natin nandito sa abroad or una-una makakatipid tayo ng labor. Kaya dapat ano rin tayo yung hands-on sa mga ganitong bagay kasi mahal yung labor dito eh. Napakamura lang ng parts. Yung parts na binili ko nasa $13. Pero yung sensor dapat napapalitan is around $70 na banggit ko kanina. Plus labor, $100 to $120. So, gagastos ka ng almost 300. So, ngayon, nakasave ako. Diba? Galing natin!